Sa ibang balita, patuloy na nananawagan ang mga lumad na bigyang hustisya sana ang pagpaslang sa kanilang mga lider. Hindi nga raw sila aalis sa kanilang evacuation center hanggat hindi napapanagot ang may sala. Narito ang report. Hindi pa naililibing ngayon ang tatlong leader ng mga lumad na pinatay nitong September 1. Sa burol, nakapaskil ang iba't ibang tarpaulin na humihiling ng hustisya sa walang habas sa pagpatay sa kanila. Nakita mismo ni Josephine Ragalan, spokesperson ng NGO na Kasalo Caraga, ang malagim na insidente. Sino ba naman ang hindi matatakot ng harap-harapan na binaril ang chairman ng Mapaso at saka si Bilyo Sinso? Kaya nagpasya na raw silang lumikas. Binitbit nila ang mga bangkay ng kanilang leader. Tumakas daw sila sa gulo. Pero pagdating sa evacuation center, iba yung hirap din ang sumalubong sa kanila. Ang pinaka-problema namin dito sa evacuation ay kulang talaga ang CR. At ang pagkain ng mga tao, kung may makakain man ngayon, iwan ko lang sa susunod na mga araw kung may makakain pa. Panawagan nila. Sana sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, sana matulungan kami na makamta namin ang aming pinapangarap na kailangang makamit namin ang hustisya para sa mga biktima. Hindi talaga kami iuwi hanggang hindi pa mabuwag yung mga bandidong paramilitar. Muling iginiit ng tubong Surigao del Sur na si AFP Chief of Staff Hernando Eriberi na walang kinalaman ang militar sa pagpatay sa tatlong lumad. We are cooperating with the Philippine National Police, and we are helping them also to bring to the bar of justice those who were responsible for the crime. Nangalampag naman ang League of Filipino Students sa harap ng Department of Justice para ipanawagan na itigil na ang pagpatay sa mga lumad. Anila, dapat paalisin na ang 9 na batalyon ng mga sundalo sa Surigao del Sur at panagutin ang mga salarin. Para sa unang balita, Mark Salazar reporting.